araw ng ating Misa de Gallo. Kakantayin ng salmo. Diyos mo ba yun? Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay sinisimulan natin ang masayang tradisyon ng Simbang Gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao, ang tuntunin ito'y. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa badla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa.
na po ang lahat. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at magpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para mailigtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palapakan natin ang Panginoon. Muli, magandang umaga at maligayang pagdating dito po sa ating simbahan, dito sa St. Joseph, at lalong-lalo na maligayang pagbabalik sa lahat po ng mga Katoliko na talagang kapag simbang gabi, doon nabubuhay, kapag simbang gabi, doon talaga yung mga pormahan, wagas. No? Tingnan nyo nga mga porma ng katabi ninyo. Maganda ba? Ang tanong, naligo ba? Ayan lang, no? At doon po sa medyo mga senior, marami pa pong bakante dito sa unahan, no? Sana naman yung mga MGC natin, no? Kilos-kilos tayo, no? May mga upuan dito para naman mas maging komportable sa kanila pong pakikinig ng misa. Ngayon, nasa unang araw tayo ng ating pagsisimbang gabi. Unang araw pa lang ito, kumbaga sa iset na natin, no? Para bang pag nanood tayo ng pelikula, ito agad yung bubungad sa atin. Di ba yung parang may opening scene? Pagkatapos niyan, doon pa lang, para bang sasabi, sino ba siya? Saan ba siya nanggaling? Ano ang kanyang pinagmulan? Ano ang kwento niya? So ngayon yung opening, sa mga susunod na araw, doon natin babalikan kung ano ang mga kwento ng bawat isa.
Kaya mahalaga na nandito ka ngayong unang araw na ito at susundan mo ito hanggang sa matapos tayo dahil ang katapusan nito ay doon sa Belen. Tingnan nyo nga po yung Belen natin. Pangit ba? Baka kasi, di ba, minsan pag kumakabas tayo, no, na hindi mo na natin inaalam yung isip ng artist, di natin inaalam kung ano yung kwento, basta tingin lang tayo ng tingin ng wala tayong pagninilay. Sa mga artist, talagang tututukan mo yan, pag ninilayan mo, pagdadasalan mo, bawat detalye, ganyan. So, ang ating bilin ay kumakatawan para sa lahat ng mga magpapasko na pero wala pang naitatayong tahanan dahil sa mga kapalpakan ng mga flood control. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon sa buhay, darating at darating tayo sa Belen. Kahit anong sitwasyon natin sa buhay, isisilang at isisilang si Kristo. Kaya nga kung sakali, maabutan ng panganganak si Maria, doon isa man sa lugar natin, halimbawa sa Cebu, na binabaha, nasira ang bahay, tumutulo ang ulan, tuloy ang pagsilang ni Kristo para mailigtas tayo. So ngayon yung simula, din yung ending. So, kaya kailangan natin malaman ano ang nangyayari o nangyari sa pagitan nito. Kaya dapat lagi kang present. Kaya nga ang siyam na araw, kumakatawan sa siyam na gabing paglilihi o pagdadalang tao ni Maria. Sinamahan siya ni Jose at ngayon inaanyahan tayong samahan natin sila. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, samahan natin sila. Lalo na para sa mga kabataan na naririto, mga nandiyan dyan sa labas, naririto kayo, hindi para pumorma, hindi para makipagtitigan, na para bang pagtinitigan ka, masama na yung tingin, kundi nandito tayo para samahan ang isa't isa. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, salamat sa pagsama. Sino ba ang mga niyaya ng barkada dito? Sino ang mga isinama ng mga kaibigan dito? Isinama ng mga magulang o kung sino man ang nagatid sa iyo, ang nagsama sa iyo dito, ang nag-wake up call sa iyo, nag-text, tumawag, gising na, alas 3 na, 3:30 na, o hanggang sa 3:45 na, huwag ka nang maligo, halika na, malilate na tayo. Pero pasalamatan mo siya, no? Pasalamatan natin na naririto tayo dahil ngayon, sa unang araw, ipinapakilala sa atin ang katotohanan. Sabihin niyo nga po, katotohanan. Ulit, katotohanan. At narinig natin na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan, walang iba kundi si Kristo na isinilang doon sa Belen at ngayon ay muling isisilang sa bawat puso ng mga taong naniniwala at maniniwala sa Kanya. Pero siyempre, maganda rin na sa araw na ito, mapagnilayan natin ang katotohanan. Gaano ba tayo nagiging totoo? Marami na pong fake sa paligid. Minsan kahit kasama mo na sa buhay, kahit nga barkada mo na, hindi pa rin nagiging totoo sa iyo. Fake pa rin. At lalo na ikaw, sikapin mo na maging totoo ka kahit maraming tao ang nagiging fake sa iyo. Mahalaga, ikaw, totoo, hindi man sila maging totoo sa iyo, ikaw, totoo. At ang katotohanan na ipinapakita mo ay dahil kay Kristo. So, hindi mo dapat, huwag nating pilitin, mag-pretend ng mga bagay-bagay para lamang ma-impress sa atin o kaya talagang magpa-impress ka sa ibang tao kasi hindi mo ikaliligaya yan. Hindi mo ikasasaya yan.
Simulan mo muna maging totoo sa iyong sarili bago mo pilitin ang mga tao na magpakatotoo sa iyo. Kasi mahirap yung malaman mo, di ba, na kasama mo, tinitreat mo dyan sa tapsilugan, pinapakain mo, tapos hindi pala totoo sa iyo. Ay lalong-lalo na, mga babae, no? Kilalanin ninyo ng mabuti yung mga lalaking nanliligaw sa iyo ngayon. Tiyakin mo muna na totoo ang kanyang mga sinasabi, totoo ang kanyang mga ipinapakita sa iyo dahil maraming mga manliligaw sa iyo ang kunya-kunyarian lang mabain, kunya-kunyarian lang masipag, kunya-kunyarian lang ngayon nagsisimba. Pero pag sinagot mo na yan, wala ka na. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatotoo ka. Pero siyempre, proseso yan, ha? Proseso na dapat natin mapagdaanan unti-unti. Buksan mo ang iyong sarili, ipakilala mo ang iyong sarili, at kung sino man ang tatanggap sa iyo ng totoong ikaw, yun ang dapat mong samahan. Dahil si Kristo na isinilang at muling isisilang, totoong-totoo sa kanyang mga gagawin sa mga susunod pang mga araw. Amen? Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus, ang tunay na ilaw ng mundo, na ipinakilala ni Juan Bautista sa Madla. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manatili nawan tapat ang Santo Papa Leon, mga obispo at mga pari sa sinumpaan nilang tungkulin na kilalanin, isabuhay at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapwa hangad ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa gamitin ng mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para bigyang katuparan ang mga pangarap ng mga kapuspalad na mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga sakripisyo namin sa 9 na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Maribeth at Imelda na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa pamparokyang pabatid. Sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ang lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Isa po rito ang kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan at ang handog at ihulog sa kahon sa harap ng Belen. Sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa patio ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay natin bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.